Hallelujah. Okay, marami po tayong mga vacant seats sa harapan. Baka po pwede pong fill upan muna natin para po mas maganda tingnan. Okay. So, okay. Okay, so let's open our Bibles in the book of Mark chapter 2. Let's read on verse 1 hanggang po sa verse 12. Mark chapter 2, beginning verse 1 hanggang po sa verse 12. Okay? Sabi po dito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Verse 3, some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered that mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, pwede po ba nating basahin ito? When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Verse 6, now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sin but God alone? Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they are thinking in their hearts. And he said to them, why are you thinking these things? Verse 9. Which is easier to say, the paralytic, your sins are forgiven? Or say, get up, take your mat, and walk? In verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, verse 11, I tell you, get up, take your mat, and go home. Verse 12, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised, saying, we have never seen anything like this. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Shall we pray? Lord, may you bless your word today. And may you bless, Lord, every heart and every ear that will receive your word. I pray, O God, na ikaw po, Panginoon, ang magtanim ng iyong mga salita sa aming puso, nang maunawaan namin, matanggap namin, and that your word, Panginoon, natatanggapin namin, ay gagawa, Panginoon, ng maraming mga kamangamangang bagay sa buhay namin, so that your name will be glorified. God, we thank you. Take your place now in our midst. At Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Faith in action. Kapag ang pananampalataya ay may kasamang gawa, ang Panginoon, siya po ay tutugon. Dito po sa istorya na nabasa po natin, mga kapatid, sa Mark chapter 2, istorya na meron pong isang lalaki, sabi po ng Bible, siya po ay paralyzed. Pag sinabing paralyzed, hindi ho siya makakilos ng kanyang sarili. And according to this story, ito pong lalaki po nito ay bedridden sa matagal ng panahon. At sabi po ng Bible, nung si Jesus ay pumunta sa Capernaum,
narinig ng mga tao na si Jesus ay dumating sa Capernaum. And so all the people are so excited na makita siya. Number one, it's all because of the preaching of the word. And every time the word is being preached, signs and wonders ay nagaganap at nangyayari. Kaya nga po ang lahat ng tao, dinumog si Jesus. Pumunta sa Capernaum at siya po ay pinakinggan. Ang sabi po ng Bible, dahil sa napakarami po ng mga tao na pumunta para makinig kay Jesus, wala na hong mapasukan, wala nang madaanan dahil nagsisiksikan ang tao sa lugar kung saan nandoon ang atin pong Panginoon. Ito po ang istorya. Dumating ang mga lalaki, meron po silang bit-bit na may sakit, hindi na po makalakad, hindi na po makapagsalita. Hindi po nila ito mailapit sa Panginoon dahil ang sabi po ng Bible, maging yung pintuan ay nabarhan na ng tao sa dami ng mga taong lumalapit sa Panginoon. At hindi na po sila po pwedeng lumapit, hindi na po nila madala yun pong kanilang pasyente sa Diyos. Kailangan niya ng himala. Kailangan tumanggap ng miracle. Kinakailangan niyang tumanggap ng kagalingan. And you know, brothers and sisters, ang sabi po ng Bible, nung wala na po silang madaanan, sila mo ay umakyat sa bubong at binutas yung bubong kung saan nandun ang Panginoon na siya po ay nagtuturo. Marahil nagtatanong ang iba, paano nila ginawa yon? Hindi na istorbo ang Panginoon. Alam niyo, sa Israel, ang bahay po doon ay, ang bubong po nila, made up of clay. Hindi po katulad ng bubong natin ngayon, na nipa o kaya kugon, at hindi rin po yero. Made up of clay, kaya nga po ang sabi ng Bible, sila ay nag-umpisang maghukay. They started to dig sa roofing ng bahay kung saan nandun ang Panginoon. At pagkatapos inilapag o dinala, ibinaba, yun pong kanilang pasyente. At ang sabi po ng Bible, eksaktong sa harapan ng Panginoon ibinaba yung may sakit. Ano po sabi ng Bible? Verse 4, can we read verse 4? Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through, lowered the mat the paralyzed man was lying on. Pagkatapos sa verse 5, ano po nangyari? When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Pagkatapos nakita ng Panginoon ang pananampalataya nung mga taong nagdala ng pasyente kay Jesus. Pagbaba ng pagbaba, sabi po ng Panginoon doon sa may sakit, "Anak, napatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan." Ang kailangan po nung tao ay kagalingan. Can I hear amen? Kailangan niyang lumakad, kailangan umayos ang kanyang physical na katawan. But the very moment na nakita ng Diyos yung faith ng mga tao na nagdala, ang unang sinabi po niya, "Your sins are forgiven." Nagtaka yung mong mga tao, nagtaka yung ibang mga nandoon at sinasabi, bakit? Sino ba tong tao na ito na magpapatawad ng kasalanan? Samantalang, Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Ano sabi po ng Panginoon? Alin ba ang mas magandang sabihin ko sa inyo? Ang napatawad siya? O ang sabihin kong lumakad ka? At alam niyo mga kapatid, ang sabi po ng Bible, "But I want you to know that the Son of Man had authority on earth to forgive sin." Because Jesus has the authority
na magpatawad ng kasalanan. Lahat ng tao na lalapit sa Diyos, nais ng Panginoon, linisin sila, patawarin sila. Sapagkat pagkatapos nilang mapatawad sa lahat ng kanilang mga sala, pagagalingin sila ng Panginoon. Can I hear amen? Before we receive any miracle from the Lord, siguraduhin po muna ng Panginoon na tayo ay kaya-aya na tumanggap ng kagalingan, ng miracle na nagmumula sa Kanya. And so the Bible says, so he said to the man, I tell you, get up, take up your mat, go home. At nagumpisa pong ayusin nung pong lalaki yung kanyang banig na hinigaan. At siya po ay umuwi, nakita lahat ng tao ang miracle na naganap. So he got up his mat and walked out in full view of them all. At sabi po ng Bible, this amazed everyone, and they praised God saying, we have never seen anything like this. Kapatid, kaibigan, napakaganda ng istorya. Tumanggap ng kagalingan ng tao, napatawad sa kanyang mga sala. At ang sabi po ng Panginoon, ang lahat ng kaganapan na ito ay nagbigay ng kapurihan sa Diyos. But anyway, ang topic ko po ngayong umaga na nais i-share po sa inyo mga kapatid ay, especially sa verse 5, nung sinasabi po ng Bible, after seeing their faith, Jesus responded by healing the man and forgiving the man of his sins. When Jesus saw the faith nung 4 na lalaki na nagbuhat ng pasyente at dinala sa Panginoon, anong sabi pa ng Bible? Jesus responded by healing the man and forgiving the man of his sins. Marami pong mga tao na meron pong pangangailangan sa Diyos. Ang dami pong mga tao na dapat ilapit sa Panginoon. Ang dami pong mga tao na kinakailangang tumanggap ng kagalingan. Pero alam nyo kapatid, sa istorya po na ito, kailangan po natin ng mga taong may pananampalataya na magdala ng mga taong katulad nito sa Panginoon upang sila ay tumanggap ng kagalingan. Dito po ay makita natin kung paano pinuri ng Diyos ang pananampalataya nung 4 na tao. When Jesus saw their faith. Sabihin nga po natin ang salitang yan. When Jesus saw their faith. Walang magawa yung pasyente. Pero alam nyo, kapatid, kaibigan, nung nakita ng Panginoon ang pananampalataya ng mga taong nagdala sa Kanya, sabi po ng Bible, there God responded at ibinigay sa tao ang dapat niyang tanggapin nung panahon din na yan, nung araw na yan, nung oras na yan, tinanggap niya ang kanyang himala. Now, kapatid, kaibigan, importante po na makita natin, ano po ba ang magagawa ng pananampalataya na may kasamang gawa? James chapter 1 verse 7, faith without action is dead. Sabi nga po natin, faith without action. Kung aaralin po kasi natin, mga kapatid, mga kaibigan, bakit nga ba binitbit nung mga lalaki, yung 4 na lalaki, itong pasyenteng ito? Siguro kapitbahay po nila. Okay? Alam niyo po nung araw, pag kapitbahay ka, hindi po pwedeng, hindi mo alam ang nangyayari sa kapitbahay. May mga marites na po nung araw, no? Lalo na ho, kapag ka ikaw ay may pasyente sa bahay, madali po malaman. Sapagkat, dati-rati, meron sigurong nagtatrabaho na kasama sa tahanan na yan, pero bakit hindi na nakikita? Alam sa buong komunidad na meron pong pasyente sa tahanan na yan. Ikaw, alam mo ba nangyayari sa kapitbahay mo? Ganun po ba tayo ka-sensitive
sa mga problema ng mga kapitbahay natin, lalong-lalo na kung kaanak mo rin lang naman? Yung dati-rati may nagwawalis, araw-araw nakikita mo pero biglang hindi mo na nakitang nagwawalis. Hindi ka ba nagtataka? At nung panahon po na yan, naging usap-usapan, si uncle na ganito, may sakit, na-paralyze. At alam nyo, kapatid, kaibigan, matagal na panahon na siya po ay nakaratay sa banig ng karamdaman. At nalaman ng mga taong ito, darating si Jesus, magpapagaling ng may sakit, bubuhay ng mga patay. And so the only way na yung kanila pong pasyente ay tumanggap ng kagalingan, kinakailangang dalhin siya kay Jesus. Pero paano pumunta yung pasyente? Wala pang ambulansya nung araw. May mga nagmalasakit na mga tao, naramdaman ang pangangailangan ng pamilya, naintindihan ang problemang pinagdadaanan ng pamilya. Sila ho ay nagboluntaryo, lumapit, pinuntahan ang pasyente. Anong ginawa? Binitbit yung kanya pong higaan at pagkatapos dalhin kay Jesus. Nung nakita po nila, wala nang madaanan. Nandun na po sila sa bahay kung saan nandun ang Panginoon, wala nang madaanan. Alam niyo po, yung 4 na lalaki, hindi po siguro ganun kagaan yung pasyente nila, masyadong mabigat. Naglakbay ng ilang oras para lamang dalhin yung pasyente. Pagkatapos nung sila po'y makarating doon, loaded yung bahay, hindi na makalapit, imposible. Anong pwedeng gawin? Ang buhatin ulit at iuwi? Lalong-lalo na sa mga panahon katulad po nito na matampuhin lahat ng tao. Lahat ay gusto sila priority. Kahit 45 years old, i-claim na siya ay senior citizen. Maghahanap ka ng kakilala mo. Meron bang po pwedeng lapitan na po pwedeng gawan ng paraan ng pasyente namin ay madala kay Jesus? Lahat ng mga nandun walang pakialam. Can I hear amen? Nakita nila, may dalang pasyente. Nakahiga. But wala pong nag-give way. Alam niyo kung bakit? Lahat ay meron pong pangangailangan. Kaya po yung 4 na lalaki nag-isip, anong gagawin natin? Sabi po ng Bible, umakyat sila sa bubong. And they started to dig. Yung lupa na nandun sa bubong, inunti-unti po nilang tinanggal hanggang sa nagawan ng paraan na siya po ay naibaba. Kapatid, kaibigan, isang aksyon na hinangaan ng Panginoon. Marami pong mga tao nagsasabi, meron kaming pananampalataya. Pero alam nyo, maraming nagsasabing may pananampalataya, subalit ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay isang patay. Pag sinabing patay, walang effect, walang magagawa, wala magiging resulta sa buhay ng tao. At dito nasukat ng Panginoon yung klase ng pananampalataya ng mga taong nagdala ng pasyente. These men are full of faith. At alam niyo po, ang taong may pananampalataya, sa taong may pananampalataya, all things are possible. Sabi mo nga sa katabi mo, may pananampalataya ka ba? Sabihin mo nga sa kanya, lahat ng bagay pwede mong gawin. Kapag meron kang pananampalataya, ang sabi po ng Bible, lahat ay pwede mong gawin.
Isipin mo po yung tao na may sakit, paralitikon sa matagal ng panahon. Walang nagpagaling sa kanya. Pero nung nakita ng Panginoong Jesus yung kanila pong pananampalataya, napatawad siya sa kasalanan niya, napagaling pa siya. Shall we say hallelujah? Alam niyo kapatid, napakahalaga po sa araw po nito na maintindihan po natin. Kung tayo po ay meron pong pananampalataya, this will produce some kind of works and some type of action na magbibigay po ng honor sa Panginoon. Kapag tayo po, sinasabi natin na may pananampalataya po tayo, it will always produce a work. Meron kang gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, kung talagang may pananampalataya ka, meron kang gagawin. Can I hear amen? Parang yung nagsasabi, yayaman ako. By faith, yayaman ako. Ilan ho sa atin ang nagsabi niyan? Ang itinaga sa bato na sinabing, by faith, yayaman ako. Nung sinabi mo yan, ano ginawa mo? Can I hear amen? By faith, gaganda ako. Anong ginawa mo? Nagpa-parlor ka ba? Nagpagupit ka ba? Nag-ayos ka ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ano ginawa mo sa buhay mo? By faith, babait ako. Di ba? By faith, magbabago na ako. Every New Year, meron tayong New Year's resolution. Tama? Tanong, anong ginawa natin? Okay? Nung New Year, tumalon-talon ka, gumanda ka. Ang ganda ng Ilocano ko kuma, nag-metro buwat mo. Ngayon, di January 3, ano na nangyari sa resolution natin? Nung 15th na, revolution na. Na kapatid, kaibigan, ngayong araw po nito, importante po itong pag-uusapan natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Can I hear amen? Kapag ang tao ay meron pong pananampalataya, laging meron pong kalakip na gawa at gagawa siya. At yung gagawin ng taong yan ay magbibigay po ng honor sa Panginoon. Dahil alam nyo, napakahalaga po na maintindihan natin sa buhay po natin na ito. Kung merong dapat unang bigyan ng tuwa ang Panginoon. Anong magagawa natin? Anong po pwede namang mangyari? Matuwa man lahat ng tao sa atin kung hindi naman natutuwa ang Diyos sa atin. Can I hear amen? So sabi mo nga sa katabi mo, importanteng matuwa ang Diyos sa iyo. Why? Sabi po ng Bible, if we are pleasing before the Lord, God will give the desires of our hearts. Delight yourself to God and He will give the desires of your heart. At nakita po nung Panginoon, yun pong klase ng pananampalataya ng taong ito. Yung 4 po na lalaki na nagdala ng pasyente sa Panginoon. At alam nyo, natuwa ang Diyos. Nung nakita ng Panginoon, grabe pananampalataya ng 4 na to. Mahal na mahal nila yung paralitiko. Binigyan ng pansin. Kinonsidera. Dahil ito pong pasyente na ito ay mahal ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Panginoon. Can I hear amen? Ayaw ng Panginoon na may sakit ang tao. Ayaw ng Panginoon na magugutom ang tao. Ayaw ng Panginoon na meron pong naghihirap na tao. God loves us. All of us. Maging po ang mga taong nasa kasalanan pa hanggang ngayon, mahal sila ng Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi natutuwa ang Panginoon na may problema. Hindi natutuwa ang Diyos na may sakit.
Kaya nung nakita ng Panginoon, yun pong mga lalaki may bit-bit na may sakit, nakita niya yung pananampalataya nila, natuwa siya. Sa dami ng tao sa Israel, sila lang ang nakagawa ng ganyan. And so God was so moved, na sabi po ng Bible, pinatawad niya ang kasalanan ng may sakit. Dahil kinakailangang pumunta ang taong ito sa langit. Pagkatapos nun, pinagaling siya para po maging maayos ang kanyang buhay. Kaya makita po natin sa dulo ng istorya, umuwi siyang naglalakad. Yan ang nais ng Panginoon. Now, there are few things na gusto ko pong maintindihan natin. Gusto din po ba ng Panginoon na hangaan tayo sa pananampalataya natin? Wala, may kausap pa rin ba ako? Gusto mo rin ba na makita ng Diyos ang pananampalataya mo? Ang daming mga tao na nandun, maraming tao nung araw na nandun. Pero yung apat, sila po yung tumanggap ng grabeng paghanga mula sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. At ito po yung mga punto na dapat po nating maintindihan sa araw po nito kung gusto po natin nakatuwaan tayo ng Diyos sa atin pong buhay. Number 1, in your notes, nilagay ko po dyan, we are to have a compassionate faith. We are to have a compassionate faith. Sabi nga po na compassionate faith. Sa Colossians chapter 3, especially of verse 12, pwede po ba natin ipakita yan? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Number 1 po na sinasabi niyo doon, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, chosen people of God, dearly loved, and you are holy, kinakailangang marunong kang mahabag, marunong kang maawa. Can I hear amen? Compassionate ka. At alam nyo, ito po yung isang nakita ng Panginoon dun sa mga lalaki na nagdala ng pasyente sa Panginoon. Their compassion to the suffering soul. Na sa sobrang awa po nila, kinakailangang meron silang gagawin. Binitbit yung pasyente. Gaano kalayo kaya ang kanilang nilakbay? But because of the compassion they have, meron silang aksyon na ginawa. Alam nyo kapatid, kaibigan, nung araw, madalas po ako nagsumusundo sa CSU. At every time na ako po ay nandun, ang daming mga estudyante na lumalabas sa CSU. Nakakatuwa tingnan, lahat po sila naka-uniforme. Lahat nangangarap magkaroon ng maayos na buhay. Pero madalas ang tanong ko sa aking sarili ay, ilan kaya sa kanila ang pupunta sa langit? Ilan kaya sa kanila ang pupunta sa langit? At araw-araw, yun ho yung aking pakiramdam. Sabi ko, ilan kaya sa kanila ang pupunta sa langit? At tumutubo po yung compassion sa puso natin dahil alam nyo, marami pong mga tao sa totoo lang, walang pakialam kung saan pupunta ang kaluluwa nila pagdating ng araw. Hello? Kapag tayo po ay nakakaramdam ng compassion bilang Kristiyano, alam niyo po ba? Yan ay puso na ng Diyos. Yun yung pakiramdam ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na may nilikha siya na nahihirapan. And so you know, brothers and sisters, if we really want na magkaroon po ng pananampalataya na ito po yung makita ng Panginoon, we need to have a compassionate faith. Nakakaramdam po ba tayo ng habag? Ilan po sa atin ang marunong maawa?
Oh, kaya mo yan. Kaya naghihirap yan kasi pinili niya yan eh. Alam niyo po ba na pati pag-ibig at habag ay choice din natin? It is your choice to show mercy or not. And every day, tayo po ay tumatayo sa sitwasyon na yan. We are making a decision whether we show compassion or not. And you know, brothers and sisters, ito po ang meron doon po sa mga lalaki na nagdala ng pasyente. The compassion of God in their hearts. And you know, when you take compassion and faith and put them together, yun po yung very powerful force na magtutulak po sa atin para gawin ang mga bagay na nagbibigay ng glory sa Panginoon. When we have that compassion plus the faith, yan po yung napakalaking force na gagawa ka ng isang bagay na nakakatuwa sa harapan po ng Panginoon. Pag may nakita po tayong pulubi, how do we feel? Naawa po ba tayo sa kanila? Nagbibigay ba tayo sa kanila? How do we feel? And you know, brothers and sisters, Jesus saw the compassion and love doon po sa apat na lalaki. At nung nakita po ng Panginoon yon, hinangaan ang apat na lalaking ito. Jesus saw their faith. The compassionate faith. Pangalawa po na nais kong makita natin dito, we are to have a persistent faith. Katulad ng persistence nun pong apat na lalaki, ganun po yung persistence din sana na makita sa atin. Dahil nung nakita ng Panginoon yung kanila pong persistence, nakita po ng Panginoon yung faith in action sa mga lalaking ito, natuwa siya. Kaya meron pong matinding conviction sa Panginoon. This kind of faith na meron yung apat na lalaki, yun ang magdadala ng blessing sa tao. Can I hear amen? Persistent. Bakit sila naging persistent? Sarado na ang daan. Imposible na makalapit yung pasyente. Yung nilakad lang nila mula bahay hanggang dun sa bahay kung saan nandun si Jesus, malaking trabaho na yon. Can I hear amen? Pero yung pagdating nila doon at wala pong paraan na lalapit yung pasyente kay Jesus, that's another story. Yung nagbuhat ka ng pasyente, okay na eh. Pero yung aakyat ka sa bubong ng bahay na may kasamang pasyente, ibang klase yon. Hindi po basta-basta yon. But because of their persistent faith, ito pong mga lalaki po na ito, hindi na kontento sa makarating lamang yung pasyente doon po sa gate ng bahay. Kinakailangang iakyat, kinakailangang meron pang gagawin mas mataas na level ng commitment. And you know, brothers and sisters, yan ang nakita ng Diyos sa apat na lalaki. Sabi nga po natin, persistent faith. Say it again, persistent faith. Say it again, persistent faith. In this congregation, madalas, naikikwento ko po sa inyo, ang isang paghanga kay JP kung paano niya na-solwin ang Atulayan Group. Anong klaseng pananampalataya meron ng taong ito na hindi siya nakontento na yung nanay at tatay niya lang maligtas, buong kapitbahay? Siguro hindi siya tumigil sa kaiimbita, pumunta kayo sa church. Okay. Atulayan Group, pwede mo magtaas ng kamay? Di ba kayo kinulit ni JP?
Dahil gusto niya. Hindi lamang siya ang pupunta sa langit, kundi ang buong kamag-anak niya at ang lahat ng mga kaanak niya ay papasok sa langit. Amen. Nagtimpi siya. Masarap yata din ang mag-inom at maglasing, di ba? Pero tinimpi niya yon. Masarap gumawa ng mali, lalo na ngayon, kahanga-hanga para sa ibang tao ang gumagawa ng mali. Pero siya, he maintained his reputation just to show forth the glory of God. Can I hear amen? And you know, JP, yung persistence mo para ma-win ang mga kaanak mo. Ngayon, most of them are ministers na ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. This is a faith in action. At nakakatuwa, nag-asawa po siya. Narinig ko po yung salita nung bride nung ikinasal ko po sila. Nagpapasalamat siya kay JP dahil siya yung naglapit daw sa kanya sa Panginoon. Narinig ko yon. At lahat nagtataka, lahat nakikinig. Yung girlfriend niya, sabi niya, dati naman akong mapanalanginin. Pero nung nakilala ko tong taong ito, mas lalo kong naintindihan ang paglapit sa Panginoon. E palagay ko naman, ito lang yata ang ikinasal ko na nag-asawa na hindi lalayo sa Diyos. Kasi marami akong kinasal, member ng church, nung nag-asawa na wendang ang kanilang Christian life. Pangalawa si Dave. Hallelujah! Can I hear amen? Kaya tandang-tanda ko yung sinabi ni Nova. Sorry, buti na lang, hindi na ibang pangalan. Siya yung naglapit sa akin sa Panginoon. At ako po'y maniniwala na si Nova hindi siya ang maglalayo kay JP sa Panginoon. Dahil nilapit ka sa Diyos, kinakailangang maging persistent kayong mag-asawa. Marami pang maliligtas ng dahil sa kanila. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Persistent faith. Nakita po ng Panginoon yung persistency ng mga taong ito. Wow! Inakyat nila yung bubong. Binutas. Ano pong tawag doon? Number 3, creative faith. Kung gusto mo nating matuwa ang Panginoon sa atin, we need to have a creative faith. Hindi po yung pananampalatayang just. Yung basta-basta, normal lang na pananampalataya. Parang pananampalataya ng lahat. Pag sinabi mo, kahit yung mga nakakulong sa libingan, sa kulungan, pag tinanong mo sila, kilala mo ba si Jesus? Pati mga kriminal, sasabihin nila, kilala ko. May pananampalataya ka ba? May pananampalataya ako. Ang tawag po dyan, common faith. But is it a faith with action? That's the big problem. And you know, yung pong 4 na lalaki na ito, sabi po ng Bible, nung makita nila, imposibleng makalapit ang pasyente sa Panginoong Yesus. Umakyat sa bubong, naghukay. Di ba? Pagkatapos ibinaba, yung pasyente sa harapan ni Yesus. That's what we call creative faith. Can I hear amen? Creative faith. Ang daming taong may problema ngayon. Anyayahin mo sa church, ayaw nila. Ayaw namin pumunta sa church. Ayaw namin pumunta doon. Alam nyo ba, iniimbita mo sa kanila si Jesus. Ngayon, kung ayaw po nilang pumunta sa church, gumawa ka ng party. Magpapaparty ako sa bahay. Luto ako spaghetti, pansit,
Taga-Tugay ka raw, pansit. Ayaw nila pumunta sa church? Ipapakilala mo si Jesus sa church? Ayaw nila. Mag-imbita ka sa bahay, party. Okay, bago tayo kumain. Total, ikaw naman ang host, di ba? Pag may dadampot na nung, ano tawag doon, yung sinasawsaw na, pag may kumuha ng lumpia, huwag ka munang kukuha ng lumpia. Okay? Bago may kukuha ng kung anong handa, teka muna. Okasyon ko to. Tayo ka muna doon. Pwede bang ipakilala mo si Jesus sa inyo? Can I hear amen? Kung walang tatanggap kay Jesus, walang kakain. Paano po ba natin gawing creative ang pagkakilala sa Panginoon? Yan ang ginawa ng 4 na lalaki. They are so creative. Ang maghukay ka ng bubong, ng may bubong, grabe po yun. Brothers and sisters, if we want na tayo po ay makapag-solwin ng tao, we need to have a creative faith. A faith that truly believes that Christ is the only way will be inventive. Yan pong nananampalataya na ang Panginoon lang ang makagagawa ng paraan sa lahat ng problema ng tao, magiging creative ka kung paano mo ilalapit ang tao sa Diyos. Can I hear amen? Kung gusto mo, may compassion ka, naintindihan mo ang pangangailangan ng tao kay Jesus, you will find way. Hindi lang BDO. Gagawa ka ng paraan. Yung kapatid ko nung araw, tinaningan, mamamatay siya at age of 12. Wala kaming pangpa-hospital. Wala kaming pangpa-opera. May nag-preach, kaya daw niyang magpagaling ng may sakit, si Jesus. So dinala ko siya. Umaambon-ambon, yung pasyenteng kapatid ko, dinala ko. At nagsuko kami ng buhay sa Panginoon. At alam niyo, totoo nga, yung aking kapatid na dapat sanang mamamatay, November, hindi siya namatay ng November. Nung December magpasko, buhay na buhay siya. Nag-New Year, buhay na buhay. Pumasok kami ulit sa eskwela, buhay na buhay. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Gagawa ka ng paraan kung gusto mo na makatanggap ng kagalingan, ng kaligtasan ang mahal mo sa buhay. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, gawa ka ng paraan. Maging creative ka. Are you with me? Minsan kinakailangang gumawa ka ng creative thing, a drastic thing, para lamang mailapit mo ang tao kay Jesus. Can I hear amen? Sino bang ayaw kay Jesus? Si Raulo na lang ang taong ayaw tumanggap kay Jesus. Ang dami pong mga tao, they don't have time with God. Madalas pag iniimbitahan mo sa church, wala kaming panahon. We're so busy about. Pero kapag may bukol na yan, kapag may cancer na yan, ang tatawagin si Jesus. Kailan? Kapag last 2 minutes na ng buhay mo? Huwag na yun. Kaya kapatid, kaibigan, sa mga panahon po na ito, ang daming mga taong nangangailangan kay Jesus. Can I hear amen? We need to have this faith katulad po nung 4 na lalaki. Ano ang gagawin natin? And especially to us Christians, listen, makinig ho tayo mabuti. Baka ngayon lang natin maririnig itong topic po na ito, di na maulit. Alam niyo po ba, yung tayo mga Kristiyano na masyado tayong nabuhay sa normal na buhay Kristiyano. Sabi nga po natin, normal na buhay Kristiyano. Alam niyo yung normal na buhay Kristiyano? Pagbangon, Lord, salamat sa buhay.
Pag uupo sa kainan, Lord, bless this food. Bago matulog, Lord, be with me. Ganun lang. Pagdating ng Sunday, magtatapon ng coin sa himpapawid. Pupunta ba ako sa church? Hindi. Pag ulo, pupunta. Pag cruise, hindi. Alam niyo yan? O kaya pag may okasyon, tatanong ka pa sa Panginoon, Lord, tanong ko lang, kalooban mo ba na a-attend ako sa church ngayon? O makipag-birthday muna ako? Siyempre, may sasagot. Mag-birthday ka na muna. Attend ka na lang muna ng okasyon ng swimming, ng outing, di ba? Sa palagay mo, si Lord ang sumagot? Sabi mo, tapikin mo nga yung katabi mo, sa palagay mo. And normal Christians, this is our life. Can I hear amen? This is our life. Hoy, yung kapitbahay ko, na-depress sa dami ng problema niya. Ha? Na-depress? Kawawa naman siya. O yung kapitbahay natin, nagpakamatay sa sobrang problema, iniwan daw ng boyfriend. Ay, ganon? Buti nga. Kasi yung nang iwan, boyfriend mo na. Meron ba tayong pakiramdam na yung kapitbahay mo, sobra ng depression, pero alam mo, sa araw ng linggo, bababa ang presensya ng Diyos sa church. Ba't di mo siya dalhin? Hindi mo ba alam, the spirit of depression na hindi mo ipinanalo sa kapitbahay, very soon, the same depression ang papasok sa tahanan mo. Are you with me? Kung hindi mo wawakasan yan, merong po pwedeng mangyayari at baka ikaw ang susunod na biktima. So have the creative faith of bringing the people to Christ. Anong pwede mong gawin? Para madala ko. Para madala mo itong taong ito. Adik ang kapitbahay. Anong gagawin natin? Can I hear amen? May mga group of young people. Problema sa barangay. Anong gagawin natin sa kanila? Di ba pwedeng magpa-barbecue para tawagin silang lahat? Pagkatapos ipakalala natin si Jesus? We can. Can I hear amen? Can I hear amen? Sasamahan kita dyan. Sa'yo na yung karne, akin ang steak. Because if we are just allowing the people to go to hell at wala po tayong gagawin, pagpasok natin sa langit, alam mo, tatanong sa iyo ng Diyos, nandito ka sa langit. Anong ginawa mo doon sa kapitbahay mong praning? Wala, Lord. Sa listahan ko, hindi mo siya pinag-pray. Anong ginawa mo habang nabubuhay ka? Anong ginawa natin? Kapatid, napakahalaga po nitong topic natin. Be creative in bringing souls to Christ if we want na tayo po ay maging alulod ng pagpapala. Nung nakita ng Diyos, yun po ang kanilang creativity. God bless them. They receive their answered prayer. Pangapat, we need to have a courageous faith. Meron ka dapat pananampalataya na merong tapang. Isipin niyo yung 4 na lalaki. Binutasan nila yung bubong, hindi naman nila bahay. Di ba kailangan ng tapang doon? Courageous enough. Alam niyo, sa buhay Kristiyano po natin, hindi pwedeng lilemya-lemya. Kinakailangan meron din po tayong tapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kinakailangan talaga meron po tayong matatag na tayo kung gusto po natin na maging kahanga-hanga ang atin pong paglilingkod sa Diyos.
Isipin mo yung bubutasin mo yung bubong ng may bubong. At hindi lamang po maliit. Can you imagine yung nakahigang tao? Kung gaano kahaba yan, palagay ko naman hindi siya inuhulog na ulo-ulo. Diba? Yung nakahiga siya, ganon kalaki yung binutas. Ano kaya ang nasa isip ng may-ari ng bahay? Ikaw nga, batuhin nga lang yung bahay mo ng maliit na bato, nagagalit ka, di ba? Nagwawala ka. Yung pa kaya binutas yung bahay mo? Di ba kinakailangan ng tapang talaga para gawin yan? Hindi po sila humingi ng permiso. Basta lang binutas na lang. Alam niyo kung bakit nila ginawa yon? Yung 4 po na lalaki na gumawa nun, alam po nila yung difference ng value ng bubong at saka ng value ng tao. Can I hear amen? Alam nila yung value ng bubong, ay gasino lang naman ang pag-aayos ng bubong. Pero, ang pag-aayos ng tao, hindi kayang gawin ng tao yan. Si Jesus lang ang po pwedeng gumawa. So, kinakailangan mo talaga ng tapang para gumawa ng ganyan. Kung hindi sapat ang tapang mo, you will not do that. Madali ayusin ang bubong. Mahirap ayusin ang tao. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, madali ayusin yung bubong. Pero sabi mo sa katabi mo, ikaw, mahirap kang ayusin. Si Diyos lang, ang Lord lang ang pwedeng mag-ayos sa atin. Tama po ba? Okay? At alam nyo kapatid, nung ginawa ng mga lalaking ito, yung bahagi nila, ginawa po ni Jesus yung dapat po niyang gawin. Nakita ng Panginoon yung pananampalataya nila na may kasamang paggawa. Panglima, in your notes nilagay ko po dyan, we are to have a sacrificial faith. Kung meron po tayong pananampalataya, marunong ka magsakripisyo. Sabi nga po natin, sakripisyo. Nung binubutas po nila yung bubong, imagine, nasa taas na yung pasyente, tapos binubutas nila yung bubong. Palagay ko nag-uusap naman yung 4. Siguro sabi nung isa pare, Zinaral tarayo balay makabalay. Tapos meron pong sumagot, ani mapagachaw? Sino ti agbaya dito'y pinerdi tayo? Sino agtutungtong da, di ba? Siguro sumagot yung isa, bayam, butasin natin. Mamaya na yung solusyon. Siguro sabi niya, kaya nating ayusin yan. And you know, nandun po yung pagsasakripisyo. Kaya nilang gawin, kaya nilang solusyonan. They can sacrifice time. They can sacrifice their effort or even money to fix yun pong sinira nilang bubong. Ang mahalaga, gumaling yung pasyente na bitbit po nila. Can I hear amen? So if faith brings Christ's power to the world, is always willing to pay the price. Kung gusto mo na meron pong maligtas at mapapurihan ng Panginoon, kinakailangang bayaran mo yung presyo. Amen. Madalas sinasabi ng mga Christian and even churches, salvation is free. True. Pero sa totoo, sabihin ko sa inyo, ang kaligtasan hindi po ligtas. May nagbayad. Binayaran ni Jesus ang kaligtasan natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Amo yung pagiging drug addict ko dati? Natanggal yon. Kasi may nag-imbita din sa akin sa church. May nagpakilala sa akin sa Panginoon. Alam niyo yung nag-invite sa akin? Sabi niya sa akin, punta tayo sa Bible study. Pero madama anak makitagtagay idi. Sabi ko sa kanya, sige, sasama ako sa iyo, basta hintayin mo kaming matapos uminom. Matyaga po siya naghintay. Sige, hintayin kita. Tinatagayan ko siya, ayaw niyang tumagay. Sabi ko, masyado ka namang KJ. So habang hinihintay po niya ako, pinepersecute ko siya. Ang tiyaga po niya naghintay sa akin hanggang matapos kami sa inuman. Sabi niya sa akin, sige, matapos na yun, konti na lang yung laman ng bote. Sige, hintayin kita. Pagkatapos pong naubos yung laman ng bote, alam nyo,
Hindi po pwedeng matapos doon. Kinakailangang sundutin. So, kinakailangan tumira muna ng marijuana. So, tinitingnan po niya ako. Habang tumitira ako ng marijuana, tinitingnan niya ako. Sabi ko sa kanya, gusto mo bombahan kita? So, yung tao, hindi po, pero nakita mong namumula na yung kanyang tenga. Kasi yung kanyang tenga, medyo, halata mo, medyo, sabi ko, nabubwisit na siya, palagay ko, aalis na yan, hindi na ako iimbitahan. Pero, tiyaga po niya naging. Hanggang sa natapos ang aming session, kasama ng aking barkada, hinintay po niya ako. He paid the price of my salvation. Katulad ng ginawa ng Panginoon, nagtiyaga po siya. May nag-disciple sa akin. Napalaya po ako sa aking drug addiction, napalaya po ako sa aking pag-iinom, napalaya po ako kahit sa kahirapan ng buhay. Because someone paid the price. Can I hear amen? Can I hear amen? Parang ganito. Si Val, bakit siya sumasayaw-sayaw ngayon dito? Kasi matyaga si Gordy na nag-imbita sa kanya. Inimbitahan ka ba ni Gordy o ikaw nag-imbita sa sarili mo? Ang hirap kayo mag-imbita. Ang hirap mag-imbita. Kaya pagdating mo sa langit, Val, merong drama doon. Oh, Valerie, apelido? Espige. Oh, okay, nandito nga pangalan mo. Nakalagay. Oh, sumasayaw ka sa 611. Oh, very good. Tapos yung kapatid mo, naimbitahan mo rin pala. Okay, Book of Record. Nakasulat lahat doon. So tatanungin ngayon, nung anghel sa langit, paano ka nakarating sa kaligtasan na ito? Alam mo, ituturo na merong Gordy na nag-imbita. At alam mo si Gordy, may ituturo din yon. Paano ka nakarating si Gordy sa Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, laging merong nagbayad ng presyo. Kaya alam mo kapatid, yung nagyaya sa iyo sa church, pasalamatan mo. Yung nagturo sa iyo kung paano ka tumanggap ng mga miracles, magpasalamat ka. Because of their sacrificial faith, the paralyzed receive the forgiveness of sin and even the miracle of healing. Can I hear amen? Sacrificial faith. Mahalaga po na maintindihan natin ito. If we want people to be saved, if we want na meron pong maligtas, meron din po dapat magsakripisyo para po sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ginawa na ni Jesus yan, pero dapat meron pong tao na maglalapit sa Panginoon. Pang-anim, at ito po'y huli, the unified faith. In your notes, nilagay po natin, the unified faith. Ang pagkakaisang pananampalataya. Yun pong mga lalaki na ito ay hindi po sinukat ng Diyos ang pananampalataya nila. Ito ba yung small faith? Ito ba yung great faith? Ito ba yung weak faith? Hindi niya na sinukat doon. Marahil, yung unang lalaki, maliit lang ang pananampalataya niya. Yung pangalawa, medyo. Di ba? Siguro sabi nung isa, iakyat natin sa bubong yung pasyente natin. Siguro kuna na diya may isa. Arami din tayo pa ilang ayaday ta. Medyo konti yung pananampalataya niya eh. Pero sabi nung isa, sige, akyat tayo. Butasin natin yung bubong. Abay, great faith. Amen? 4 sila. Sabi naman ng isa, bahala kayo dyan. Wala siyang pananampalataya. Sumunod lang. Wala siyang faith. Pero, nakiayon. Alam niyo kung bakit? 4 ang sulok ng mat. Tama po ba? Yodapan apat yung kantona. Nutalula mga kat, matanag yung akatamu.
Pero dahil apat ang sulok ng mat, kinakailangan apat sila. So yung great faith, baka siya nauna, siya unang umakyat. Yung average, ang faith niya, sumunod din. Yung walang pananampalataya, matadagin, ingay, tayag mo. Sumunod na lang. Do you get the point? Pero ang mahalaga, because of their unified faith, something great had happened. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam nyo, yung sama-samang paggawa, tumanggap ng himala yung lalaki. Yung pumunta doon, paralyzed. Nakita ng Diyos, wala namang pananampalataya itong pasyente. Wala siyang magawa. Hindi siya nakapagsasalita. Hindi siya makakaway. Hindi siya makapag-say hello kay Jesus. Nakaratay na lang. Pero nung nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng apat, pagkatapos na nakita ang pananampalataya ng mga taong ito, binitbit niya yung kanyang higaan. Can I hear amen? Siguro sabi ng mga nasa taas na nagbaba sa kanya, Fu! Inune paralitiko nga kavulunta. Na mapiyangin, manalanin. Pero nakita ng Diyos eh. Uy! Grabe yung pananampalataya nyo, boys! Amen? No taga-uwag siguro yung nagkahi. Oh guys, grabe yung faith to ka. Amen? Hinangaan. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo ba maging kahanga-hanga? Ano gagawin mo? Yung sasabihin sa'yo ng Panginoon, oh, grabe ka talaga. Ang kulit ng faith mo. Ang kulit. Wala kang madaanan, umakyat ka. Grabe ka naman. Awan na kuntsang ka Israel, ikaw laman. Alam mo yun, nakakataas ng kwelyo na ginaganong ka ng Panginoon. Pero yung lalabas-labasan ka na lang ni Apo Diyos. Ano kaya itsura mo sa langit na dumadaan ng Panginoon? Hindi ka pala pinapansin. Ano kaya ginawa mo sa lupa? Amen? Pero nung nakita niya, your faith mo, grabe. Isip mo, pati badyaw. Pinamang mo, makaw. A great faith. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Afu ni makaw. Yung grabe nga, korap nga politiko, gafu siya prayer mo, nawawan din kami. Anong faith meron po tayo? Can I hear amen? Naglakad ang Panginoon. Nakita niya si JP sa langit. Oh, great man. Grabe yaw. Marila nga taga-atulayan niya na save. Meski taga-amulong, namakaw. Alam mo kapatid, maganda rin sa langit isang araw mapag-usapan ka. Maganda rin siguro sa mundong ibabaw na ito, may mga tao na nananalangin at nagsasabi, Lord, salamat sa buhay ni Nanay Carol na nagmahal sa amin. Salamat sa Kanya, narinig namin ang pagmamahal, naramdaman namin ang pagmamahal. Alam mo, yan ang pananampalataya na hindi malilimot ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? Gordy, pwede ba tumayo? Ilan ang naimbitahan ni Gordy? Pwede ba mapunta sa likod ni Gordy? Come on, bilis, bilis, bilis. Importante itong pag-uusapan natin. Sa langit. Yung dalawang cup niya. Okay. Dali, dali, bilis. Kung ito po ay corona, meron ng corona ng kaligtasan si Gordy. Hawakan mo. Isa pa. Ayun, oh.
Pero dahil sa pamamagitan ng buhay mo ay meron pang naligtas because of your faith in action. 1, 2, meron kang corona din. Habang ibibigay ko din ang corona sa kanya. Dalawang baso pa. Di bale, di naman may bubuhos. Meron pang nagpapasalamat sa buhay ni Gordy. Kasi, meron siyang faith in action. Merong naligtas pa. Oh, that's your crown. Pero Gordy, this is your crown. May tubig yan, baka mabuhos. Do you get the point? Can I hear amen? Pero ang dami pong naghihintay din sa langit. May corona. Praise the Lord. We're all excited to receive the crown. Pero alam mo, tinawag pangalan mo. Claire, dalhin mo yung upuan mo. Punta ka. Tawa ka ng tawa. Dala ka ng upuan. Pero mga anong takip. Nag-e-expect naman si Claire ng crown. Ang masakit, tansan ng Coca-Cola ang ipinatong sa kanya. Do you get my point? Do you get my point? Pero si Gordy, nung ito nagka-problema, nagkaroon ng sakit at karamdaman, naintindihan niya, ang Lord ang nagpapagaling, ang Lord ang gumagawa ng himala. Nagpapasalamat siya kay Gordy. Gordy, kung hindi mo ako inimbitahan, baka napariwara na buhay ko. Alam mo, another crown of glory ang ibibigay sa'yo. Do you get the point? Can I hear amen? Etong, hiniwalayan ng asawa, hindi naman mangyayari yan. Sabi niya, alam mo, Gords, siguro kung hindi mo ako inimbitahan sa church, sa pakikipaghiwalay ng asawa ko sa akin, baka nagpakamatay na ako. Pero dahil sa'yo, naturuan ako ng tama. Alam mo, the same crown because of your victory, but the same crown ang ibibigay sa'yo dahil sa discipleship mo, dahil sa ginagawa mo, dahil sa sakripisyo mo. Can I hear amen? Ito, wala man lang nagkikwento sa langit. Hindi ho nagbago yung tansan ng Coca-Cola na nasa kanyang ulunan. Pero, makinig kayo mabuti, ligtas siya. Ligtas siya. Ito po yung tinatawag na saved by the bell. But the crown of glory, kapatid kaibigan, sige na. Kapatid kaibigan, araw-araw, meron pong record na ginagawa ang Panginoon sa langit. Anong mga bagay na ginawa natin? Ano ang mga bagay na hindi po natin ginawa? Kapatid, importante po ito. Maunawaan po nawa natin ito. May I request JP? Pagkatapos po ni JP, mukhang ipinasa ang baton sa kanyang ading. Sensya na po kayo. Ang lalaki po nila, JP and James. Okay. Sapan po natin dito si Gordy. Liga. Sama po natin si Miriam. Dahil soul winner po ito eh. Pwede bang magdala kayo ng 4 na upuan? 4. Okay. Sabi ko, 4 lang eh. Bakit may interest? Okay. Dito tayo.
Alam niyo po ito. Ito po yung alaga ko. Shh. Dito muna kayo. Tapos aakyat kayo doon. Pagkatapos ibababa ninyo. Ay, walang music. Okay. Kailan nag-uusap kayo? Nagpaplano? Dahil collective effort ang gagawin. Kinakailangan ilalapag po nila yung kanilang pasyente sa ibabaw po ng Biblia. Pero bago nyo ilapag dyan, kinakailangan umakyat kayo sa mga upuan. Sigurading hindi nahuhulog. Sige, doblehin. Sorry. Ano? Sige. Diskarte yan. Okay. At ibinababa po nila yung kanilang pasyente. Alam nyo, nung nakita po ng Panginoon ito, when Jesus saw their faith, sabi po ng Panginoon dun sa pasyente, your sins are forgiven. Anong feeling ng mga tao? Lord, hindi yan ang kailangan namin. Ang mapatawad siya sa sala. Pero hindi po natapos doon. Ang sabi po ng Panginoon, alin ba mas madali? Ang napatawad ka sa kasalanan mo o bumangon ka at maglakad ka? Double blessing ang tinanggap nung 4 na lalaki because of their action, of their faith in action. The forgiveness of sins and the miracle of healing. Can I hear amen? Kapatid, kaibigan, ang daming taong nangangailangan ng kaligtasan. They are in need of the forgiveness of sin. And they are in need of miracle. Kung hindi ka makikibahagi sa mga taong katulad nila na maglalapit ng tao sa Diyos, ang dami pong tao mapapahamak. Can I hear amen? Palakpakan nga po natin sila. Now, church, beloved brothers and sisters, importante po na maunawaan natin itong pinag-usapan natin ngayong umaga. We're so glad na in this church, ang dami po nating mga soul winners. Di man po natin sila naririnig. Di man po natin sila nakikilala. But they're doing their part para po maligtas ang marami pong mga tao. Kaya nga po, ngayong araw, can you imagine, kung lahat po tayo ay gagawa, kung lahat po tayo ay magkakaroon ng ganitong uri ng pananampalataya, ang dami pong tao na makakatanggap ng himala mula sa Diyos. Can I hear amen? Ang dami pong mga problemadong kamag-anak natin. Kung titingnan po natin ang buhay nila, nawawasak nga sisira.
Sino po ang magdadala sa kanila sa Panginoon? Sino? Ang dami na pong tao nagpapakamatay sa sobrang bigat ng mga dinadalang problema. If we will not speak the word of God to them, who will explain to them about the love of God? Can I hear amen? Church, yung lalaki ay tumanggap ng kanyang kagalingan. Umuwi, bit-bit. Yung gamit ng may sakit. Pero umuwi, tagumpay ang kanya tinanggap. Kasarap pakinggan, isang araw sa langit, sasabihin ng Panginoon, tapat kang lingkod, dahil sa iyo may naligtas. Can I hear amen? Napakaigsi po ng buhay sa mundong ibabaw. Kung hindi po natin gagamitin ang bawat oras na binigay po sa atin, baka bukas ay huli na. Paano kung ang mga magulang natin hindi natin nadala sa Panginoon? Paano kung yung mga kapatid natin mismo ay hindi po nakarating sa trono ng Diyos? Nandun ka sa langit, umaawit ka, glory to the highest. But your mother is suffering in hell. But your parents are suffering in hell. Your loved ones are suffering in hell. You will never enjoy heaven. Can I hear amen? Tuwing titingin ka sa impyerno, balang araw, ituturo ka ng nanay mo, ikaw, wala kang utang na loob. Alam mo pala na may impyerno, bakit hindi ka nag-preach sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Nung kinakain na siya ng worm at kinakain na siya ng apoy, nandun yung kanyang paghihirap. Anong mararamdaman mo na nasa langit if your loved ones are suffering? Church, we need to do something. Can I hear amen? Do something for your friends. Masarap mabuhay ng kasama si Jesus. Masarap mabuhay na meron pong kaligtasan tayong tinanggap. Hallelujah. Can we just close our eyes for a moment in prayer? Maybe some of your loved ones, they are suffering now because of sickness and diseases. Or maybe some of them, they are suffering because of their failures in life. Naghihintay po ng miracle ng Diyos. If you will not do your part, baka wala nang gagawa. Tomorrow might be too late. Today, God is calling you. We are all redeemed by the blood of the Lamb. We receive the Spirit of God. Not the spirit of fear, but the spirit of wisdom and understanding. The spirit of power para po gawin natin ang kalooban ng Diyos. Today, hayaan mong sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will do my part. Gagawin ko ang aking bahagi para sa kaligtasan ng iba. Gagawin ko ang lahat na po pwede kong gawin. Maligtas lang ang aking mga mahal sa buhay, maging aking mga kaibigan. Kung hindi mo kaya, maghanap ka ng kasama. Ang cell leader mo available. The elders of the church, they are here, willing to help you. Don't be too shy. Mas mahirap na abutan tayo ng Panginoon na wala pong ginagawa.
Today, shall we all stand? Lahat po tayo ay nandito dahil niligtas tayo ng Panginoon. Someone invited us maybe. O marahil narinig natin ang pagliligtas ng Diyos. But today, I want to make this encouragement. Someone invited you in the church. That's why you experienced Jesus. Someone brought you sa paanan ng Panginoon. That's why you are saved. Today, pwede mo bang lapitan yung taong nag-introduce sa iyo sa Panginoon? O marahil yung nag-imbita sa iyo. Lapitan mo lang siya. Lapitan mo lang siya. Kung kulang po yung space, pwede po bang gumawa tayo ng mas bigger na crowd? Sige po, pwede kayong lumabas sa mga upuan po ninyo. Just be with someone who invited you to come to church. Yung naging contributor, kung bakit. JB, labas ka para... Someone who invited you. Come on. Gawa ka ng ibang line. Okay. Sino yung mga naimbitahan ni Jay? Nakadikit ka kasi sa pader. Dito ka sa stage. Ang lalaki niyo pa man din ninyo. Dito. Dito kayo. Praise God. Yung iba, sino nag-invite? Marahil angel? But church, ito po ang church growth. Ganito po ang blessing. Ganito po yung miracle na nagaganap at nangyayari. See, Mark, di ba ikaw ang nag-invite sa kanila? Come. I want you to identify your role. Okay, sino yung mga na-invite mo? Come. Good. Si Auntie Ross. All authority kung bakit nandito. Yung mga apo at saka manugang. Please, come. Sid. Si Ma'am Esther. Pamangkin mo siya, di ba? Let's build this. Nalala ko nung dinadala po ni Ma'am Esther itong dalaga na ito batang-bata pa siya. Tama? Ngayon mas matangkad na sa'yo. Praise God. Amen. Hallelujah. Nakikita po ba natin itong picture po na ito? Sa langit, ganito rin ako tayo. Who invited you? Wow. So may anghel na nagdala sa'yo. I hope one day meron siyang madadala. Now, kapatid, kaibigan, ito po yung power ng salvation. And you know, guys, you receive signs, wonders, and miracles. It's because someone brought the gospel to you. Hindi ko alam kung paano siya nag-invite sa inyo. But the point is, nakarating tayo sa presence ng Lord. It's all because of Him. Marahil sa tingin ng mga apo, siyempre, small but terrible yung lola nyo Algawin! Anta naman church! Alam kong pressure. Pero isang araw sa langit, pasasalamatan yung lola nyo. Dahil sa kanya,
nakarating kayo sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi ko alam kung gaano kakulit si Yamot sa pag-i-invite sa inyo. Pero, nawa ang kakulitan ni Miriam, mas makulit pa kayo sa kanya. Para naman maligtas ang ibang tao. Can I hear amen? And you know, in heaven, sabi po ng Bible, bro, isang tao lang ang maligtas. Ang buong langit ay magse-celebrate. Can I hear amen? Meron pong great celebration sa langit kapag may taong naligtas, napatawad sa kanyang kasalanan, gumaling sa kanyang sa mga sakit niya, nabigyan ng answered prayer. In heaven, there is a big celebration. You know, brothers and sisters, bigyan natin ng dahilan ang langit para po mag-celebrate. Are you with me? But every day na meron pong napapahamak na tao, ang lungkot sa puso ng Diyos. Ang lungkot sa puso ng mga anghel sa langit na meron pong napapahamak. Yung mga bata, nakikipagkarera sa motor, namatay, walang Jesus sa buhay, diretso sa impyerno. Ang lungkot sa puso ng Diyos. Ano sabi po ng Bible? I have plans for you, not to harm you, but to prosper you. Pero ano nangyari? Bakit siya namatay? Wala man lang nagsabi sa kanya na may Diyos na nagmamahal. Mapalad kayo, Brad. May nag-imbita sa inyo. Ngayon naririnig niyo ang salita ng Panginoon. It's all because someone stood para gawin ang role ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo maging bahagi ng ganitong ministry, I want you to lift your hands as high as you can. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako sa kaligtasan ng iba. Ngayon, kung meron pong dapat tayong tularan, kung meron po dapat tayo na i-priority sa buhay, ang magamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your, for the very last time now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's pray. Lord, we thank you for what you have done. Thank you, Lord, for what you have showed to us this morning. Ang laki ng role ng bawat sa amin, Panginoon, sa ikaliligtas ng maraming mga tao. Ang laki ng role ng bawat sa amin upang ang marami ay mapagpapala. Lord, today I pray, hayaan mo nga po na maunawaan namin itong bagay po na ito. Sa aming pong pag-uwi, masariwa namin sa aming mga puso't isipan. Lord, hindi lamang mo kami pinagpala, kundi kami ay pagpapala, Panginoon.
Hindi mo lamang kami binless, but we are a blessing. That truly, Lord God, with your grace, we can bring forth peace in the lives of many people. Through us, Lord, you can bring your favor and grace, especially to our loved ones, to our co-workers, kung saan mo man kami dalhin. Lord God, today I pray in the name of Jesus, bring this spirit among your people. Fill us, O God, with that compassion. Fill us that faith that we need. And use us, O God, for the blessing of many people. Lord, gamitin mo ang maliit naming paraan na kami, Panginoon, ay makapagdala ng kaluluwa sa iyo. Sapagat alam namin, ito ang kalooban mo, ito ang nais mo. Lord, today, uuwi po kami puno ng kagalakan. For you have blessed us and you have healed us. And now, Lord, use us as a blessing. Use us, O God, as an avenue that people will receive their healings. Panginoon, maraming salamat. And I pray, Lord, touch your people now. Give them your anointing. Give them your power. Give them your healing. Give them, Lord God, all they need according to your riches in your own glory. And I speak blessing upon every family. Lord God, fill them with so much favor and grace. Panginoon, more than what they expect, more than what they imagine. For you are God. Kung paano mo pinatawad ang may sakit sa istorya kanina, kung paano mo pinagaling yung lalaki kanina, Lord, ganon ang gagawin mo sa amin. So Lord, today, we will all go home with gladness, with hope in our hearts that you will do great works, O God, in the lives of your people. Maraming salamat. Bless this church and bless us all. Lord, to you we bring back all the praise, all the glory. In the mighty name of Jesus. And everyone will say, Amen. Okay, yung pong mga nandyan, baka pwedeng kamayan nyo at pasalamatan yung pong nag-lead sa inyo. Pwede po ba yun? Amen? Okay? Say thank you to them and God bless you. Woo! God bless. Oh, ikaw pala. Classmates mo.